hindi may maliwanag kahit ang doktor. Pumunta na sa doktor wakwak, wala pa rin nangyari. Kahit yung doktor wakwak, mga kapatid, dito kaya. Amen? Kasi gustong iparating ng Panginoon, kapag wala ka sa piling ko, pabagsak yan. Pabulusok yan. Amen. Hindi magsasala ang Biblia. Sabi ng Diyos ng Hebreo, kakilakilabot na bagay ang mahulog sa kamay ng Diyos na buhay. Inamin na mismo ng Biblia eh. Kapag wala sa piling ng Panginoon, okay, 15:5 na 1, kung kayo'y wala sa akin, wala kayong magagawa. Amen. Hallelujah. Ay pagkatatagas talaga kang payo. Pilit pa rin umaalis sa Panginoon. Ayaw ko dyan. Ang daming bawal dyan. Sinisita kami palagi. Amen. Alam niyo mga kapatid, mahalin niyo po ang simbahang nagtuturo ng katotohanan. Amen. Bakit? Ibig sabihin, totoo yan. Amen. Papuntang langit yan. Pero yung simbahan nagsasabing, wala nang bawal dito. Lahat pwede na. Tapos tayo dyan. Amen? Amen. Ano sabi ng Biblia? Sa Mateo chapter 6. Makipot ang daan patungo sa buhay. Ngunit marami ngunit kaunti ang pumapasok doon. Pero malapad daw yung pintuan papunta sa kapahamakan. At marami yung pumupunta doon. Napansin nyo ba? Ang ilang gate ng ibang relihiyon, napakalapad. Pero yung gate ng FCJC, pagkakipot. Patunay na kagad siya. Come on. Hallelujah. Papuntang langit talaga to, friend. Amen. Amen. Mahirap. Hallelujah. Kaya doon, sobrang lapad, kahit ang haba ng sungay, hindi sumasabit. Ang lapad kasi. Amen. Pero dito, talagang pagka may sungay ka, sasabit ka talaga dyan. Makipot, tsaka mababa yan eh. Gusto ipaunawa ng Panginoon kasi nga dito yung katotohanan. Amen. Dito yung kaligtasan. Hallelujah. Hindi dahil yung simbahan na yan, hindi dahil yung mga mananampata dyan, ganyan, hindi. Dahil si Jesus ang pundasyon ng iglesia. Amen. At ang iglesia na atin pong kinabibilangan, hindi tayo nagtayo. Amen. Amen, hindi tayo nagtayo. Tayo ay sumunod doon sa unang itinayo ng Panginoon. Amen. Tayo pinagpatuloy ng mga apostol. Amen. Hallelujah. Kaya huwag kayo maniniwala sa mga tao. Nagkaroon ako ng pangitain, 3 araw kasi ako nag-fasting. Ako daw ay sugo. Tapos na po ang pagkasugo ng Panginoon, mga kapatid. Last na yan sa mga apostol at mga propeta. Wala na pong pwedeng humigit dyan. Nagkaroon ako ng bagong pangitain ba? Nagkaroon ako ng bagong revelation. Ako daw ay anak ng Diyos, kahalili. O talaga? Napakadali ho kasi mag-claim eh. Amen. Kahit sino. Ako po, hindi ko naman gustong iyan. Kahit ako pwede ko naman sabihin na, grabe, nagpakita pa niya sa akin. Ako daw yung kanyang kanang kamay. Tansyakan ako ng Panginoon. Kanang kamay. Ano ako, mahina? Kailangan ko pa ng kanang kamay. Amen? Hallelujah. Kaya nga, mga kapatid, gusto mulit i-convince tayo, huwag na tayo umalis sa presensya ng Panginoon. Amen. Dito may proteksyon, dito may kagalakan, dito may kasaganaan. Hallelujah. Kahit albos lang inuulam natin, kahit apong lang, masaya ang buhay dito, mga kapatid. Anin mo yung mga karne-karne dyan. Anin mo mga kapatid yung masayang buhay dyan. Kung wala ang Panginoon, Amen. wala tayong magagawa. Kaya alam niyo, papasalamat ako sa Panginoon, hindi niya ako ginawang mayaman. Hindi niya ako ginawang artista, kahit pwede naman. Hallelujah! Duda yung iba. Palapati ng Panginoon. Praise God. Lord, praise God. Nagpapasalamat ako sa Panginoon, hindi niya ako ginawang mayaman. Hindi niya ako ginawang sikat at artista, mga kapatid. Kasi alam ng Panginoon, baka pag dumating sa akin yun, makalimutan ko siya. Amen. Ang gusto kasi ng Panginoon, oo, nasa iyo na ang lahat, pero baka wala ako.
Pero di baling talbos lang inuulam, bagoong ang inuulam, kangkong lang inuulam, tiklis ng dilis ang inuulam, pismil, alam niyo yung pismil? Pang reject na. Kahit gano'n lang inuulam, at least may Kristo sa buhay. Amen. Hallelujah. Masaya nakakatulog sa gabi kahit kawayan lang ay God. Hallelujah. Kahit walang aircon, hallelujah, masarap ang tulog. Amen. Dahil si Kristo ang nagpapatulog at Amen. nagbibigay ng magandang Hallelujah. tulog. Yes. Kaya hindi ko natatangkain pa umalis sa katotohanan, minsan nagbigay ng katotohanan sa akin. Amen. Hindi ko na nanaisin pa umalis sa katotohanan, nagbago ng buhay ko. Tumawag sa akin mula sa katiliman, papunta sa kaliwanagan, at nagdadala sa akin sa buhay na walang hanggan. Para mag-isa ako. Hallelujah. Hallelujah. Alam niyo ako, hindi ako sa pagmamayabang, kahit iwan ako ng mga people na to, itindig pa rin ako dito. Praise God. Kahit marami ito mag-baptikostal na, marami ito mag-saksi ni Jehovah na, kahit marami dito mga kapatid, maging iglesia ni Manalo, bahala kayo sa buhay niyo. Pero ako, mananangan ako sa katotohanan ng nakita ko naranasan sa aking buhay mga kapatid. Pero alam ko naman, wala na magtatakang umalis dito eh. Amen. Amen. Tatakutin ko talaga. Pag di ka bumalik, impyerno ka. Ano, kailan ka babalik? Uy, may impyerno ka. Babalik ng Panginoon ngayon. Kinausap ako. Sabi mo si Raymond, ibalik mo na yan. Malapit na ako bumalik. Joke lang. Hindi naman natin alam yung pagbabalik ng Panginoon. Pero yun nga, yamang di natin alam magpatuloy tayo. Amen. Amen. Alis, sabi mo sa katolik mo, huwag ka nang umalis. Huwag ka nang umalis. Dito ka lang sa aking tabi. Amen. Ayaw ng Diyos tayo umalis sa kanyang presensya mga kapatid. Amen. Huwag tayong bubukod. Huwag tayong magsasarili mga kapatid. Amen. Hallelujah. Alam niyo, napakarami mong mga tao ngayon. Mahalaga lang ang Diyos sa kanila kapag malapit na sila mamatay. Nakakalungkot. Pag 50-50 na, sabi si Pastor, kaya mo lulo. Hapabagis pa ako, Lord. Ano yun, Lord? Maawa ka naman sa katawan mo, dextrose na lang yan. Tubo na lang yung nagpapasa mo. Kapabagis mo ka pa talaga. Maraming tao, mahalaga lang ang Diyos sa kanila. Nakita ko liwanag. Lord, ayaw mo pa. Tapos ka. Pero nung malakas pa, Brad, simba tayo. Ay, wala akong panahon dyan. Ulat lang. Brad, simba tayo. May bigas ba dyan, sir? Yun lang, wala. Ang gusto kasi ng tao bago maglingkod, may ayuda muna. Amen? Gusto may tulong muna sa pamunuan bago maglingkod. Ano yung marami, nung panahon din ng Panginoon, marami yung mga takaban. Ano yung takaban? Amen. Yung sumusunod lang kasi busog. Kaya nirebuke sila ng Panginoon. Basahin niyo yung John chapter 6. Nirebuke sila ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, sabi kasi ng mga tao, Jesus, dito ka lang pala. Sabi ng Panginoon, kapal ang mukha niyo. Sumusunod kayo sa akin dahil nabubusog ang inyong tiyan. Sabi ng Panginoon sa kanila, huwag ang pagkain sisira ang inyong naisip. Amen. Kasi naisip ang Panginoon, mga kapatid, na yung atin pong katawang ito, naisin lang yung tinapay, yung pagkain. Kaya nga tayo, meron tayong ayuna, di ba? Kasi gusto natin ipakita sa Panginoon, Lord, ang tao, hindi lang nababay sa tinapay. Amen. Sa spaghetti rin. Hallelujah. Amen. Ako nalulungkot ako kapag kami mga tao, mga kapatid na malapit na mamatay, doon pa makakaalala sa Panginoon. Magre-request, si Pastor, madaling araw, pati. Kasarapan minsan ng tulog. Karanasan mo yun ng tatay ko, mga kapay, madaling araw pinapunta. Pastor, dito to. Ay, tawag ka ni Mama, Pastor. Bakit daw? Pa-pray over daw, Pastor. Sige. Siyempre, lingkod ng Diyos. Hindi natin pwede tanggihan yun, mga kapatid. Pero sa puso namin, ito na eh. Hindi, sabi ko eh. Pero kami, nakikipag-ugnayan pa kami, Lord, buhay mo pa. Pero madalas pag pinagpipire mo buhay, namamatay.
Marami hong circumstance na gano'n. Lord, hallelujah. Buhayin mo, Panginoon. Kinabukasan ko sa patay na. So, parang nagkaroon ako ng isip kahit nung mali pa ako. Maganda siguro pagka may prayer request na ganyan sa isip, Lord, patayin mo. Kasi minsan kami ho yung nalalagay sa alanganin. Yan, pastor, pinatay niyo. kami na yung nagkabyado. Kami pa yung nadihado. Parang kami nagkasala na ba't namatay. Kaya ang panalangin naman, Lord, buhayin mo in the name of Jesus. Kamusta si nanay mo ning patay na pastor? Malaman na namin sa Facebook, ang profile picture, kandila. Alam na, patay na. Hallelujah. Alam nyo, nagpapasalamat tayo sa Panginoon. Meron pa tayong mga kananayan dito, si Nanay Melda, si Nanay Stream, na patuloy pa rin naglilingkod sa Panginoon. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Si Nanay, Lorraine, si Tatay, salamat sa Panginoon, mga kapatid. Tinubo nila ang Diyos bago maulan lahat. Amen. Hallelujah. Pastor, bakit malakas na? Ito ko nandun si Pastor. Amen. Kaya, tayo mga kapatid, hallelujah. Alam nyo, kung tao sa tao lang usapan, mga kapatid, alam nyo, patawalan ko ng Panginoon. Wala naman akong pakialam sa mga tao dyan sa labas. Kung tao sa tao lang usapan, ha? Ano pakialam po sa mga tao dyan sa labas, mga kapatid? Amen. Ayaw mo si paniwala. Pangaral ka, sabihin, wala ang propeta kasi naniniwala ka sa isang Diyos na ang iingay daw magpuri. Kung tao sa tao lang usapan, mga kapatid, parang, ano na bang pakialam namin sa kanila, Lord? Pero dahil nga mayroong Diyos tayo, may Holy Ghost na tayo tinanggap sa Panginoon. Amen. Ando yung habag natin. Amen. Na tayo ganoon din dati, mga kapatid. Amen. Pero tayo inabot ng ating Panginoong Jesus, mga kapatid. Hallelujah. So sige lang, hanggat ang iglesia ito, ang Diyos ang naitataas, mga kapatid, patuloy pa rin magbibigay, mga kapatid, ang iglesia ito ng search and rescue operation sa mga tao malapit na mamatay. Amen. Hallelujah. Sa mga tao mag-aagaw buhay na. Dahil may kanyang pananampalataya sa Panginoon, nag-aagaw buhay na. Sige lang, mga kapatid. Hindi tayo tutugon sa ating Panginoon. Hallelujah. Amen. Amen. Kaya sa mga young people, grabing palad nyo, brad, sis. Amen. Kasama rin natin si Sister Jonah, Brother Janja. Napakapalad natin. Bakit? Nakilala natin ang Panginoon sa murang edad. Hallelujah. Kaya nga, kung hindi kayo marunong magpuri sa Panginoon ng malakas, mayan ama kayo sa mga senior citizen natin yan sa likod. Hindi natin sila mapersa ng ilondan. Hindi natin sila mapersa. Bakit? Limitado na lang yung kanilang lakas. Kayo, kahit wala tayong kain, kaya pa natin tumukso. Kahit wala tayong kain, kaya pa natin lumundag. Kahit wala tayong kain, kaya pa natin pumalakpak, mga kapatid. Amen. Kaya nga, tayo habang malakas pa, mga kapatid, paglingkuran natin ang ating Panginoon. Alam niyo, napansin ko yung kay Satanas eh. Killjoy talaga ito Satanas talaga. Si Satanas, mga kapatid, hindi ka naman niya pipigilan maglingkod. Ang gagawin niya, iti-delay ka niya sa paglilingkod. Pag bata ka, sasabihin niya, saka na maglingkod pag matanda ka. Enjoy mo muna yung buhay mo. Amen? Amen. Pag matanda ka na, huwag ka na maglingkod. Hindi ka na kagaya ng dati. Ano pa yung kaya may bigay sa Panginoon? Praise God. Amen. No, pag mahina ka na tao, iisip mo talaga, oo nga, no? Tapos na yung buhay ko. Wala nga naman talaga akong maibibigay sa Panginoon. Sabi niya, ano ibibigay mo sa Diyos? Mahirap ka. Kukwestiyonin niya yung atin pong kalagayan. Praise God. Pero balik ka sa salita ng Panginoon. Ano ba sasabi ng Panginoon? Roma 12:1. Ano ba kailangan niya? Pera? Praise God. Ano ba kailangan ng Panginoon? Kayamanan? Ang sabi niya, inyong ihandog ang inyong sarili bilang isang haing buhay, Amen. banal, at kaaya-ay sa Diyos na sa inyong katang-katang pagsamba. Hindi kailangan ng Diyos ng pera. Hindi kailangan ng Panginoon ng kayamanan. Ang kailangan ng Diyos, yung taong sasamba sa Kanya. Yung taong naglilingkod. Yung taong pupurihin siya kahit walang pera. Yung taong pupurihin siya kahit walang kayamanan. Yung taong pupurihin siya kahit walang may pagmamalang sa buhay. Yan ang gusto ng Panginoon. Hallelujah. Nalala niyo yung babaeng balo tapos sa mga pareseo naghuhulog ng kayamanan sa
offering box. Amen. Sino yung nakita ng Panginoon? Yung mayayaman o yung mahirap na babae? Yung babae yung bala. Amen. Kasi nakita ng Panginoon yung kanyang puso. Praise God. Amen. Amen. Kaya huwag kayo maniwala sa pinagsasabi ng kaaway sa inyong buhay. Bata ka man o matanda, maglingkod ka sa Panginoon habang ikaw ay may lakas. Amen. Habang tayo ay may buhay pa mga kapatid, huwag natin iliwat ang ating sarili mga kapatid sa paglilingkod sa ating Panginoon. Amen. Amen? Amen. Amen. Hallelujah. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kaya sabi niya sa verse 12 ng bata, excuse me, at sinabi sa kanyang ama ng bunso, Ama, ibigay mo sa akin ang bahagi na iyong kayamanang nauukol sa at ibinahagi niya sa kanila ang kanyang pagkabuhay. Sabi niya, ibahagi mo sa akin ang kayamanang nauukol sa akin at ibinahagi ng tatay. Now, sabi ko kanina mga kapatid, hindi lang pera ang gusto ng anak. Ang gusto talaga makuha ng anak, yung control sa kanyang sarili. Amen. Amen. At isa pa mga kapatid, sa napansin ko dito, ang gusto ng anak, mana. Ayaw niya ng presensya. Amen. Amen. Gusto niyang umalis, gusto niyang lumayo, gusto niyang tumakas. Ayaw niya yung presensya ng kanyang ama sa kanyang buhay. Amen. Pero sabi nga natin kanina, kapag wala ang Diyos, kapag wala ang presensya ng Panginoon, mga kapatid, wala po tayo. Amen. Laging palugi ang buhay natin. Laging pabagsak ang buhay natin, mga kapatid. Amen. Ipapakita ng Diyos na kapag wala ka sa piling ko, oo, aangat ka pansamantala, pero hindi ko hayaan na magtagumpay ka. Amen. Huwag kayong mainggit sa mga tao sa labas na hindi nagsisimba pero pinagpapala. Darating ang panahon, ang galit ng Diyos ibubuhos sa kanila. Amen. At lahat ng kanilang mga ari-arian, lahat ng kanilang mga ginastos sa buhay na ito, pinagsasa mga kapatid, mapupunta sa wala. Amen. Amen. So na nakapanood dito nang nangyari sa yung wildfire sa Canada, wildfire sa Hawaii, yung flash flood sa China, flash flood sa Turkey, flash flood sa saan ba to? Sa Saudi Arabia may flash flood na rin. Grabe na. Ganon ka-delikado ang buhay. At kapag wala ka sa Panginoon, mga kapatid, mawiwindang ka talaga. Amen. Ganon kasaglit, kunin ng Panginoon ang kayamanang inimpok ng tao. Maraming sasakyan, inanod. Maraming kabuhayan, sinira o winasak. Amen. Ultimo pagkain nga, wala sila. Kasi lahat ng kanilang inipon, nasira. Amen. Ngayon nyo sabihin sa akin kung mahalaga ang pera. Praise God. Mahalaga ang pera naman. In a sense, mga kapatid, kailangan natin bumili ang ating pangailangan. Pero kung mahalaga ang pera, higit sa Diyos, mali. Mahalaga ang Diyos, kayang mag-provide ng pera. Amen. Amen. Pahalin mo ang Panginoon, pahalagahan mo ang Panginoon. And everything, all things mga daw shall be added. Lahat idadagstag sa atin, mga kapatid. Lahat ibibigay sa atin ng Panginoon. Bakit? Siya ang pinagmamula ng lahat ng bagay. Amen. Praise God. Ngayon, mga tao niya, mga mayaman niya sa labas, may time din sila. Luluhod din sila sa harapan ng Panginoon. At sasabihin nila, Lord, totoo pala yung sinasabi mo sa amin. Hallelujah. Amen. Totoo pala yung tinuturo ng mga taga-tagbay dyan. Amen. Amen. God. Hallelujah. Hallelujah. Dati akala ko okay na may pera ako, masaya na ako. Amen. Pero nung nagkasakit yung pamilya ko, Lord, lahat ng pera namin, ginasta namin para mabuhay, yet namatay, wala kami napala. Amen. Amen. Darating ang araw sa mga taong yan. Yung karma, darating yan sa kanila mga kapatid. Lalatigit kung bigyan natin sila ng ebanghelyo at ayaw nilang tanggapin, sige lang. Amen. Darating ang panahon mga kapatid, pagsisisihan nilang lubos. Praise God. Amen? Amen. Tayo na nandito mga kapatid, hallelujah. Sigurado tayong merong mana, sigurado kang tayo ay merong presensya ng Diyos. Amen. Hallelujah.
Sino bang ayaw yan, mga kapatid? Lahat tayo nagnanais yan. Amen. Amen. Ganon kabuti ang Diyos. Praise God. Alam niyo kung bakit yung anak, mga kapatid, ay pilit kinuha yung kanyang mana? I think, ayaw niya na doon. Hindi niya siya nag-i-enjoy. Amen. Hindi na siya nag-i-enjoy. Praise God. Kaya sabi niya, bigay mo sa akin ang lahat. Sabi natin, sige, bigay ko sa iyo. Yung saksak mo sa baga ko. Praise God. Hallelujah. Pero lang. Amen. Amen. At pumunta siya sa malayong lugar kung saan wala ang proteksyon ng Diyos. At dahil nga walang proteksyon ng Panginoon, ang lahat ng kanyang mga inipon, lahat ng kanyang bitbit, mga kapatid, lahat yun naubos. Amen. Lahat yun nagasta, mga kapatid. Praise God. Amen. Amen. Kaya mga kapatid, mapalad po tayo kapag kami mga tao nagsasabi sa atin, huwag mong ituloy yan, Brad. Pag-isipan mo muna, sis. Pagpray mo muna sa Panginoon, kung kalooban ba ng Diyos, umalis ka. At huwag niyo pong pigilan ang mga tao sa paligid niyo nagsasabi ng tama at katotohanan sa inyong buhay. Amen. Huwag niyo pong ikubli ang inyong sarili sa kanila, mga kapatid. Huwag niyo po silang sabihan, mga kapatid, na, grabe ka, enjoy niyo naman. Hayaan niyo na lang ako sa buhay ko. Pero minsan, totoo rin, kailangan natin silang pabayaan kasi mai-realize nila. Amen. Pero ganun pa man, nagpapasalamat tayo sa Panginoon, hindi natin minawala ang panalangin para sa mga kaluluwa na tinawag ng Panginoon minsan. Amen? Amen. At yung kanyang paglayo ay nangangahulugan ng kanyang spiritual na distansya sa kanyang tatay at siya bilang anak. Hindi lang siya physically nalayo, spiritually nalayo. Dahil nga nalayo siya spiritually, wala ang proteksyon ng Panginoon, hindi siya nakikita ng kanyang tatay, hindi siya nakikita ng kanyang mahal sa buhay. Praise God. Amen. Walang gumagabay sa kanya ng tama. Amen. Kaya marami tao, pagka tayo nagsasabi sa kanang tao, sabi nila, respeto naman. Huwag nyo naman kaming husgahan. Respeto naman. Kapatid, ang tawag doon, bukod sa pabibigay ng babala, pag-iingat. Kasi nga, marami mga kapatid, mapapahamak kapag hindi tayo sumusunod. Amen? At ang Diyos naglaan sa atin ng mga tao na magtuturo sa atin ng katotohanan na tama para tayo ay hindi mailigaw, patuloy tayong sumunod. Lalo tigit sa ating Panginoon. Amen. Amen? Amen. Lalo tayong sumunod sa ating Panginoon. Kasi nga kapag wala sa Diyos, walang peace, walang joy, walang strength, walang guidance ang Panginoon. Amen. Pero kapag nandito ka sa piling ng Panginoon, merong peace, merong strength, merong guidance, merong joy Praise God. na ibibigay sa iyo ang Panginoon, mga kapatid, dahil sa iyong paglilingkod. Amen. Amen? Amen. Praise God. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang umalis. Hallelujah. Amen. At napansin ko rin yung panganay. Yung panganay. Alam niyo, hindi porket yung panganay nasa tabi ng tatay, malapit sila. Naniniwala ba kayo na hindi lahat ng nasa bahay nag-uusap? Amen. Amen. Hindi lahat ng nasa bahay close. Amen. Hallelujah. Naramdaman ko may pinapalaya. Yan. Praise the Lord. Amen. Amen. Marami nga nasa loob gustong lumabas. Amen. Amen. Kasi nga, hindi talaga nagkakaroon ng intimate relationship. Kaya hindi natin masisi ang mga taong naglayas. Maaaring merong something sa loob ng bahay. Amen. Na ayaw nila, hindi sila kaisa, feeling nila hindi sila komportable, hindi sila nabibigyan ng tamang pagpapahalaga. Praise God. Amen. Kaya sa atin po, sa mga nanay tatay natin, kung naranasan nyo na pong lumayas, mga kapatid, huwag nyo pong hayaan maulit yan sa inyong mga anak. Kasi mararamdaman nyo ngayon yung sakit na nangyari sa inyo noon. Amen. Na ganito pala yung pakiramdam kapag kanilalayasan ka ng anak. Pangit ba ako? Kapalit-palit ba ako? Then why? Amen. Amen. Pero sige lang. May mga anak man talagang hindi makontento sa buhay. Sige lang. Yung pagmamahal na kaya nyo hanggang sa kayo ay nabubuhay, ibigay nyo lang.
Yung pinagkatiwala sa inyo ng Panginoon na inyong mga anak, alagaan nyo lang. May mga anak man na minsan makalimot sa magulang, ibabalik yan ng Diyos Amen. sa pamagitan ng inyong paglilingkod sa Panginoon. Amen? Hallelujah. Kaya nga napansin ko itong panganay, sabi ko, kasi nang bumalik yung kanyang kapatid, nag-react siya. Nakatagal-tagal ko na dito, hindi mo lang ako yung gandaan ng isang pinatabang guya. Tapos yung kapatid ko na yan, lumayas na at inubos yung kanyang ari-arian, kinuha niya sa iyo, tapos ipaganda mo pa. Amen. Amen. Yung panganay, imbis na matuwa sa kanyang kapatid na nagbalik, yun pa yung nagalit. Kasi nga, wala siyang totoong relasyon talaga sa kanyang tatay. Wala siyang totoong relasyon sa kanyang kapatid din mismo. So dito yung dalawa lang yung anak. O dalawa lang sila magkapatid. Meron ba dito? Wala. I-enjoy niyo po yung samahan bilang inyong magkakapatid. Enjoy niyo po. Oo, enjoy niyo. Bakit? Darating ang panahon, mamimiss niyo ang isa't isa. Amen. Kayo magkakapatid. Parang mamimiss niyo isa't isa mga kapatid. Kaya kami magkapatid, kahit ako isang lalaki lang sa aming pamilya, o sa amin magkakapatid. Hallelujah. Alam niyo ngayon, nakaraan ko lang mo nalaman na kami pala dapat ay 4. Kasi bago si Cha, meron pang sumunod sa amin, pero nakunan yung aking nanay. Sabi ko, siguro yung lalaki, siguro yung bata yung lalaki rin siguro. Maaaring siguro 2 kaming lalaki. Pero ganun pa man, nagpapasalamat ako kahit ako ay nag-iisang lalaki sa aking kapatid. Bakit? Alam niyo mga kapatid, wala akong kaagaw sa gamit. Yung dalawa mapaka-size small man ito. Ba't kay ate? Sabi ko, bahala sa buhay niya. Ako, kontento na ako dito. Sa pagkain, sa ulam. Ako hindi naman ako mapili sa pagkain. Ba't itong ulam? Sabi ko, pagpasalamat nyo na lang. Kamain na lang kayo dyan. Dada nyo pa, dada. Dahil wala akong kaagaw, wala akong... Sabi ko, ay, salamat. Mag-isa lang akong lalaki. Muntik pa. Pero salamat sa Panginoon. Muntik man naging Serena, naging Sokoy pa rin. Hallelujah. Dahil na born again. Amen. Kaya kaganda pagka na born again ka. Yung muntik na, nagiging straight talaga yan. Kaya santukan tayo. Nagiging straight yan, mga kapatid. Yung mga anak niya na medyo parang silver na medyo manipis, pag-pray niyo sa Panginoon, mga kapatid. Amen. Kung pinakala niyo ilihans niyo, mga kapatid. Hallelujah. Yung mga anak niyo magiging Serena, huwag niyo hayaan. Gawin niyong Sokoy. Amen. Hallelujah. Kaya kami magkakapatid, mga kapatid, hindi ko nawawala, pero kami mga naging awayan. Ngayon, hindi naman as in away, may mga ilang pagkatalo lang, mga kapatid. Lalo na kapag yung kapatid namin mabagal kumilos. Kami na ate ko, pag Lunes kasi 3 kami sabay-sabay sa motor. Lagi yan, mga kapatid. Lagi talaga yan si mama, naninirma si mama. Ay, hali ka naman magising. Ate at kuya mo, nakanina pala natin sa'yo. Ang tagal mo maligaw, ang tagal mo kumain, sabi ko. Hallelujah, Lord. Kapayapaan. Kaya ako, gusto ko magsalita sa kapatid ko, sabi ko, bugbog na yan kay mama yun. Kaya pa yung pag-isa, yung pagkain, pagtulog. Mga ganun pagtatalo lang, mga kapatid. Sa pera, hindi kami tatalo. Sa pagkain, hindi kami tatalo, mga kapatid. I-enjoy namin yung aming samahan bilang mga kapatid. At sa katunayan, sa baon niya, hati kami 2 na aking ate. O kung sino may meron, yan. Kung sino may maluwag, baon daw. Sige. Ako na pala. Te, baon daw, te. Sige, ako na. Mga ganong bagay, mga kapatid. Amen. Sa mga magkakapatid dito, mga kapatid, wag ko kayo maglamangan. Amen. Wag ko kayo mag-isipan. Ako na nagbili ng puspor, ako na naghugas, ako na nagsaing, ako na kaninang tanghali, ako pa rin ngayong gabi. Wag na, mga kapatid.
Naramdaman ko may pinapalaya talaga. Hallelujah. Ang lakas ng espiritu ng kalayaan dito mga kapatid. Hallelujah. Pumipidback eh. Amen. Huwag po kayo magbilangan mga kapatid. Huwag po kayo maglamangan. Alam niyo po, hindi naman dahil ako ay tamad sa bahay. Ako po, madalang na ho ako maghugas sa bahay. Alam na nila yan mga kapatid kapag oras ng pagkain, ako na magliligpit, ako na yung maghahain, tulungan sa pagliligpit, sila na yung sa hugas. Pero pag wala sila, ako na lang naghuhugas mga kapatid. Hindi na sasabi na, ako na kahapon kuya ha, ako na kanina, ikaw naman. Hindi na ako ganun mga kapatid. Kumbaga, matured na kami sa ganung bagay mga kapatid. Kumbaga, parte na ng buhay. Sabi ko, ako maghugas yan, pero lipad yan lahat. Minsan sila dalawang kapatid, siyempre sa ate, pagod sa maghapon. Bi, ikaw naman na. Lambing lang kay ate. Ikaw ko na maghugas, lipad yan. Kasi naiintindihan nila mga kapatid, kasi pagka sa bahay, minsan hindi na rin ako nakakausap pagka nasa bahay ako mga kapatid. Kasi pagkatapos kumain minsan, pupunta na ako sa simbahan, yun ang devotion time. Minsan naman mga kapatid, kapag katapos kong kumain, naghahanda ako ng outline. Kaya hindi na nila yan ako pinipilit na, uy, gusto ko, doon mo magbukas, kanina pa kami ito. Kumbaga yung ganung bagay mga kapatid ay napagkakasunduan na ho namin. Napag-uusapan naman yan mga kapatid. Dumaan din kami sa pagtatalo, dumaan din kami sa... Kaya lagi siya sabi ni mama sa akin, sige, tawagin niyo si Kapitan sa maghugas. May nakagamit na ba ito mga kapatid? Tawagin niyo si Mio, sige, paugasin niya. Hallelujah. Huwag niyo na idamay ibang tao mga kapatid. Sabi naman tao, hindi mo na kumain dyan. Anong pakialam ko niya sa... Amen. Sabi mo sa katayo yung ayusin natin. Hallelujah. Ito na, verse 14, 15. At nang magugol na niyang lahat ay nagkaroon ng isang malaking kagutom sa lupaing iyon. At siya nagpasimulang mangailangan. At pumaroon siya at nakisama sa isa sa mga mayayaman sa lupaing iyon. At sinugo niya siya sa kanyang mga parang upang magpakain ng mga baboy. Nung panahong yun, mga kapatid, Hudyo yun Hudyo. Panahon nila, mga kapatid, ang baboy ay karumalduman. Sabi ng mga tao doon, posto mo karumalduman. Nung panahon nila ay karumalduman yun, mga kapatid. Pero wala siyang malapitan. Wala na siyang maasahan. Kaya kahit pagkain ng baboy, gusto niya ng paglasaan kainin. Amen. Ganun talaga kapag wala ka sa piling ng Panginoon. Damog ang kakainin mo. Amen. Sino po dito mga kapatid, magutom ng isang araw, kakainin niya yung sagmaw? Sino dito? Wala. 2 araw magutom, tapos wala ng pagkain, sagmaw na lang. 5 araw. 10 araw. Matindi na yan. Di ba kahit, di ba, mamatay na lang ako, di ko kainin yung sagmaw na yan. Bakit? Kasi kaiba. Pero siya, sabi ng Biblia, halos pagnasaan niya na. Dahil wala nang pagkain. Nagkaroon ng parang pandemic, no? Parang yun. Malaganap na tagutom, mga kapatid. Amen. Ano sabi niya? Verse 15. Verse 18. Magtitindig ako at paroroon sa aking ama at aking sasabihin sa kanya, Ama, nagkasal ako laban sa langit at sa iyong paningin. Hindi na ako dapat na tawaging anak mo, gawin mo akong tulad sa isa sa iyong mga alilang upahan. Natauhan siya Amen? Natauhan siya. Bakit? Kasi kapag walang-wala ka na, doon ka na makakatauhan. Yung mga taong hindi pa nagbabalik loob sa Panginoon, kaya nyo lang. Pag walang-wala na yan, pag may sakit at wala nagawa yung pera nila, babalik yan. Amen. Amen? Yung mga pamilya nyo ayaw pang maglingkod sa Panginoon, sige lang. Sige lang. Pag walang-wala na yan sila, wala na silang kinakapitan, doon sila makakaisip. Tama pala yung sabi ng kapatid ko. Maglingkod na kami sa Panginoon. Kasi kapatid ko, pinagpala ang buhay. Umangat yung buhay. Maniniwala sila ngayon. Pero yung sabi niya, magtitindig ako, sasabihin ko sa aking ama. Ama, nagkasala ako laban sa langit at sa iyong paningin. Hindi na ako karapat-dapat tatawagin anak mo. Gawin mo akong tulad sa isa sa iyong mga alilang upahan. Tandaan ito ha. Una, Ama, nagkasala ako laban sa langit at sa iyong paningin. Pangalawa, sabi niya,
Hindi na ako karapat-dapat gawing anak mo. Pangatlo, gawin mo akong tulad sa iyong mga alila o pahan. Balikan natin mamaya. No? Kaya kapag dumating sa buhay natin na walang-wala na ho tayo, mga kapatid, doon natin marirealize na ang Diyos pala ay kailangan natin. Amen. Kaya nga ako nabanggit kanina, alam niyo, totoo po yan. Pinahihintulutan ng Panginoon, may mga pagkakataon sa buhay natin nawawalan tayo. Kasi gustong ipaunawa ng Panginoon, saan mo kinukuha ang pangailangan? Amen? Hindi ko naman sinasabi, mga kapatid, na kapag ka nasa Diyos na nakadepende, wala lang kawalan. May kawalan pa rin. Pero may mga pagkakataon, may ibang mensahe sa akin. Baka hindi ka natitiwala sa akin. Baka sa iba ka na umaasa. Kaya, pansamantala ko bang tinigil, anak? Para ipaunawa ko lang sa iyo, saan ka na ngayon nagtitiwala? Kanino ka na ngayon umaasa? Amen? Tignan niyo ha, nagbago yung kanyang pangusap. Kanina ang sabi niya, ibigay mo sa akin ang lahat na aking mamanahin. Amen? Noong nawalan na siya, ang nangyari na, sabi niya, gawin mo ako. Nagbago. Mula sa bigyan mo ako, sa gawin mo ako. Kasi ma-realize mo talaga ang lahat ng bagay kapag wala ka na sa ating Panginoon. Amen. Ang nangyari na nang wala na siya, ang nangyari na, Lord, bahala ka na. Kung ano yung gusto mo, ano yung desisyon mo sa buhay ko, bahala ka na. Ay kanina, ang yabang-yabang pa niya, bigay mo sa akin lahat. Bigay mo. Give me your money. Show me your money. Bigay ko. Isaksak mo sa baga. Nung naumpisa ng maubos, doon na nagkaroon ng pagbabago na pangusap. Ang sabi sa sarili niya, gawin mo na lang akong alipin. Pray mga kapatid, ganito rin yung maging panalangin sa Panginoon. Kahit masagana yung buhay natin, kahit meron tayong pagpapala sa Panginoon, kahit maambot nyo ang mga pangarap nyo sa buhay, mga young people, kahit kayo na yung pinakamatalino dito sa dagmay, mga kapatid, katulad ni Albert Einstein, kahit na yung pinakamayaman dito at may resort at nabili nyo yung birthday safari, mga kapatid, gawin nyo pa rin panalangin sa Panginoon. Lord, gawin mo ko pa rin ako mahirap para mas makita ko yung kayamanan mo. Lord, gawin mo akong bulag sa material na bagay para makita ko yung kapangyarihan mo, para makita ko yung pangalan mo. Lord, gawin mo ako, Panginoon, mahina palagi para makita ko kalakasan mo, hindi kalakasan ko, Panginoon. Amen. Hallelujah. Praise God. Gawin mo kong taga-sunod, Panginoon. Gawin mo kong taga-hayo. Gawin mo kong, Panginoon, isang kalakasan sa aking pamilya, Panginoon. Gawin mo kong isang mabuting ehemplo sa mundong ito, Diyos. Natauhan siya. Bakit? Dahil sa gutom. Amen. Kung kanina, sabi niya nung nakuha niya yung mana, busog-busog ko, wala. So, go down. Nung naubos na, kumala. Gutom na ako. Balik ako sa tatay ko. Alam niyo, naniniwala ako, bumalik siya hindi dahil mahal niya tatay. Bumalik siya, bakit? Walang laman ng tiyan. Kaya minsan maganda rin, nagugutom tayo. Bumabalik tayo sa tayo ng galing. So dito mga pag inaayaw niyong kumain, ayaw pang kumain. Ay, may na busy pa. Nung nagutom na, kain ako, wala nang pagkain. Kasalanan ng nag-aya o kasalanan mo hindi ka kumain? Praise God. May pinapalaya na naman. Hallelujah. Thank you, Lord. Kaya pagka inaya, mga kapatid, alam niyo mo sa bahay ang katwiran. Pag inaya ka, pumunta ka na. Bakit? Hindi mo masabit siya namin. Pag kami nagutom na ubusan ka, kasalanan mo yan. Although sa bahay, pwede ka naman magluto kahit tapaan. Pero ang katwiran ni Mama, pag oras ng pagkain, kain. Minsan kasi pag pinapakain mo tayo, mga kapatid, ang lagi natin sasabihin, busog pa ako. Amen? Pero ang katotohanan mo ng mga kapatid, hindi lang dahil busog ka na. Meron lang kasi ibang nagpakain sa'yo. Meron lang ibang bumusog sa'yo. Posible na ang ibang Kristyano mawala ng gana sa loob kasi meron ng ibang bumubusog. Meron ng ibang nagpapakain sa kanila. Pero pag naubos na yung nagpapakain sa kanila, babalik yan sa Panginoon. Amen. Hallelujah. Babalik ang gutom. Amen.
Babalik ka nakaluhod-luhod. Praise God. Amen. Amen. Babalik ka nakalupasay. Lord. Amen. Amen. Hallelujah. Minsan ako hindi na nagugutom. Kasi na-realize mo kung saan ka galing at saan ka talaga nakubos. Kung sino talaga nagpapakain sa'yo. Verse 20 ito. At siya'y nagtindig pumaroon sa kanyang ama. Datapot samantalang nasa malayo pa siya, ay natanawan na siya ng kanyang ama. Ay, grabe. At nagdalang habag, at tumakbo, at niyakap sa liig, at siya'y hinagka. Ah, grabe. Pwede mo sabihin sa katabi mo, balik ka na. Ayan. Pastor, bakit balik na? Ako nakabalik na. Hindi, makabalik. Pwede pong present kayo ngayon. Physical. Pero maaari yung puso nyo, wala na sa Panginoon. Amen. Kaya sabi mo sa katabi mo na may pagmamahal. Sabi mo, Brad o sis? Brad? Gutom na. Sis yan, sis. Sabi mo, Brad, sis? Balik ka na. Amen? Bumalik ka na, baby. Amen? Hallelujah. Kaya balik ka na. At ang nakakatuwa pa doon, hindi alam ng tatay kung kailan babalik yung anak. Amen. Pero alam ng anak kung kailan siya babalik. Amen. Pero nakakatuwa, malayo pa daw, nakita na siya ng tatay niya. So pwede natin sabihin, araw-araw siguro, 5 years na din nagsisimba yun 2 weeks na din nagsimba yun Araw-araw binibisita. Inaalam ng Panginoon ang ating kalagayan. Ito'y larawan ng ating Diyos na si Jesus, na isang mapagmahal na Ama, na kahit lumayo tayo mga kapatid, na kahit lumalayo tayo, Amen. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Na Hallelujah. kahit gusto nating lumayo, no? At kahit gusto nating lumayo pa rin ngayon, kasi Lord, ayoko na, napaka-enjoy, napakasakit mangaral ni Pastor. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Hindi ko na kaya, Panginoon. Pero yung Diyos, araw-araw tayo hinahanap. Amen. Tagalan din nagsisimba yun 5 years Lord. na. Hallelujah. Ilang araw ko nang hinihintay yun. Ilang Sunday na hindi nakapalasimba yun. Praise God. Amen. Hallelujah. Kaya mga kapatid, ako nagpapasalamat. Kasama ni Sister Joanna. Kasama si Brother John. Alam niyo mga kapatid, hindi kayo nawala. Nagpahinga lang kayo. Amen. Oo. Hindi ko kayo tinutuloy na nawala kayo. Amen. Nagpahinga lang kayo. Praise God. Pero ito yung mabuting panahon at pagkakataon para bumalik kayo sa Panginoon. Amen. Hallelujah. Hinihintay kayo ng Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Kung na-miss namin kayo, mas na-miss kayo ng Panginoon, mga kapatid. Amen. Mahal kayo ng Diyos. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. Kaya sa buhay natin, mga kapatid, pilit man natin gusto. Ayoko na. Gusto ko lumayo. Gusto ko na maglalo, Panginoon. Pero ang Diyos, patuloy tayo hinahanap. Hinahanap ka ng ating Panginoon. Amen. Kasi ang gusto niya, makabalik ka. Gusto niya mapakain ka muli ng pagkain dapat para sa iyo. Hindi pagkain ng baboy. Hallelujah. Amen. Alam niyo, pagkain ng baboy, pagkain ng sanlibutan yun. Amen. Kalayawan, makasanlibutan gawain, mga pagkain ng baboy yan, marumi sa harapan ng ating Panginoon. Pero nais ng Panginoon, hinahanap ka niya kasi gusto niya makabalik ka, kasi gusto niya makakain ka ng kanin, makakain ka ng gulay, makakain ka ng karne na niluto, hindi pinalo sa sagmaw. Amen. God. God. Hallelujah. Amen. Amen. Sabi mo sa katabi mo, mahal ka ng Diyos. Mahal ka ng Diyos. Hallelujah. Marasya sabi na parang kailan kayo pabalik yung anak ko. Praise God. Amen. Kaya alam mo sa Panginoon, wala hong aksidente. Hallelujah. At na, ano, isa nakakatuwa, nung nakita siya ng kanyang tatay, tumakbo yung tatay. Ang dapat tumakbo, anak. Amen. Ang tumakbo, tatay. Praise God. Amen. Alam nyo ba mga kapatid, sa panahon ho pala ng mga Hudyo, kapag ka 30 anyos ka pataas, hindi ka na pwedeng tumakbo. Kahit nagmamadali ka. Oo. Kahit nagmamadali ka, kahit meron kang naiwan sa bahay mo, hindi ka pwede tumakbo. Bakit? Ang kasuotan nila napakahaba. Pag tumakbo ka, pwede kang ma-outbalance. Kaya kung kakagbo ka, atakbo mo kaya. God. Hallelujah. Hindi ka pa rin makakatakbo ng maayos kasi
Yung palda nga nila. Tayo dito. Pakita natin yung palda. Yan, ganyan kahaba mga kapatid. Nakita niyo? Sige po na. Ganyan kahaba. At hindi yan basta lugay. Yan. Amen. Napanood niyo na po yung movie ni Daniel at ng tatlo niyang kaibigan kung gano'ng kahaba yung kanilang suot. Yung The Bible na lang, yung suot ng Panginoon. Di ba fit ho yun? Hindi gano'ng kalugay. Ganun ho yung kasuotan ng mga Hudyo. At kapag sila tumakbo, kung gusto sila takbuhin, itataas nila to. Itataas nila ngayon hanggang makita yung underwear. Hala! Hadi na! Parang kami Panginoon, hallelujah. Oo, ganun ho yun. Ganun talaga yung mga kapatid. Kung gusto nilang tumakbo, alisin nila. Hindi pwedeng makita yung kanilang underwear. Bakit? Yun ay malaking kahihiyan. Baka minsan wala pang underwear. Kasi wala pa namang sew-in noon. Wala pang Hanford, wala pang Calvin Klein. Wala pa. Literal na balat. Mga alas 12 na po niya. Literal na balat. Amen? Amen. Pero grabe. Kahit tinaas, kahit magkaroon siya ng kahihiyan, wala akong pakialam. Mahangkan ko lang yung anak ko. Amen. Praise God. Hallelujah. Amen. Amen. At ang sabi, pagkayakap, hinalikan. Sa Grego, hinalikan ng paulit-ulit. Anak lang siya. Huwag niyo na lang pakinggan yung sound. Anak, ang isa kita anak. May baboy tayo. Wala akong pakal. Hallelujah. Hindi pala pakal ako yun. Hindi yung pagpastor. Kailangan mo talagang gawin yung mga ganito. Kahit magkanda baliw-baliw ka dito. Sige, shake. Sige. Makuha mo lang yung magandang mensahe. What's ito yun? Anak. Tay. Amoy sak mo po, may darak. Anak. Namiss kita yun. Amen? Hindi inalintaran ang tatay kung amoy baboy, amoy putok, o amoy araw. Kasi para sa tatay, hindi mahalaga sa akin ang amoy mo. Ang mahalaga sa akin yung buhay mo na bumalik ka. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Yung buhay mo na muli ka na kita nakita, muli kita nahagkan, muli kita nayakap. Ito yung gusto ko. Kahit na amoy baboy ka. Praise God. Oh, hallelujah. Ganun kabuti ang ating Panginoon. Alam niyo ba, mapad yung tatay na yan, larawan ng ating Panginoon Yesus. Amen. Iniis niya yung kahihiyan, Praise God. Amen. Amen. kahit ipako sa krus. Pastor, nung pinakabasa ko sa Panginoon, wala siyang damit. Kung mapapanood niyo po ang Passion of the Christ, meron po siyang bahag. Ganun kalaki ng kahihiyang nawala sa kanya. Praise God. Sabi ko nga, mahaba yung kanilang suot. Hindi pwedeng makita kahit dito lang. Pero yung Panginoon, hallelujah. Grabe. Amen. Amen. Huwag na lang bahala ang kahihiyan. Huwag na lang bahala ng Panginoon. Hallelujah. Kahit sabihin sila sa akin. Wala akong pakialam, alang-alang sa mga taong nais kong maligtas. Titiisin ko yung kahihiyan. Titiisin ko yung laitin ng maraming tao. Titiisin kong tuyain ako ng maraming tao. Pagkatapos nito, kaligtasan din. Amen. Kaya mga kapatid, hindi tayo nahihiya ngayon. Dahil may Diyos na hindi nahiya sa atin. Hindi tayo nahihiya ngayon. Dahil may Diyos na tumulong sa atin. Hindi tayo nahihiya ngayon. Dahil tayo Diyos, hallelujah. Kaya hindi inisip yung kanyang sarili. Kundi tayo lahat. Na kailangan din nakapatawaran ng kasalanan. Binaba ng Diyos yung kanyang sarili.
Maaari na sa isip ng ating Panginoong Yesus nung panahon yun. Di ba, pagtawanan ako ng maraming tao dahil sa kalagayan ko. Pero hindi ko nais ma-impyerno ang mga tao. Amen. Hallelujah. Ganun kabuti ang Diyos, mga kapatid. Inisip niya ikaw at ako na isang makasalanan at nais ng Panginoon madala sa kaligtasan, mga kapatid. Hallelujah. Praise God. Kaya sabi ng verse 21, mga kapatid, at sinabi ng anak sa kanya, ito na yung kanyang inisip kanina, sinabi niya, Ama, nagkasala ako laban sa langit at sa iyong paningin. Hindi na ako karapat-dapat na tawaging anak mo. Maaari habang inahalikan niya, anak, mabis kita. Sabi niya, Tay, nagkasala ako laban sa iyo at sa langit. Sabi ko kayo, natandaan niya po yung tatlo. Natandaan niya po. Una, sinabi niya, nagkasala ako sa langit at sa iyong paningin. Amen? Amen. Kompleto. Pangalawa, hindi na ako karapat-dapat tawaging anak mo. Pero ang sabi ng verse 22 kaagad, na dapat sinabi ng ama sa kanyang alipin, dalhin niyo ritong madali ang pinakamabuting balabal at isuot ninyo sa kanya at lagyan niyo ng singsing ang kanyang kamay at mga panyapak ang kanyang mga paa. Hindi na hinintay ng tatay matapos yung anak sa sasabihin, kasi ang gusto ng tatay, excited na ako maibalik sa iyo ulit yung pagiging anak ko. Excited na ako ulit ibalik sa iyo yung dapat para sa iyo. Pinararapat para sa iyo, anak. Welcome ka na ulit. Huwag ka na magsalita. Kaya ka na magtarang. Hey! Welcome ka na ulit dito sa akin. Amen. Praise God. Ano sinasabi mo, alipin? Hindi ka alipin. Dati anak kita. Ngayon anak pa rin kita. Hallelujah. Praise God. Hindi na bago, mga kapatid. Alam niyo po yung balabal, sumisimbolo ng dignidad. Ibinalik ng tatay sa anak yung dignidad na nawala. Praise God. Yung singsing, tanda ng access. Kung anong meron ako, meron ka na rin ulit. Amen. Kaya sa mag-asawa may singsing, ibig sabihin, share na sila. Yung meron yung lalaki, meron na rin dapat yung babae. Yung meron yung babae, meron na rin dapat yung lalaki. Amen. Access. At yung panyapak, ibig sabihin ng tsinelas, mga kapatid, kalayaan. Meron ka na ulit kalayaan, anak. Pero hindi mo nagagamitin para magkasala. Hindi mo nagagamitin para ikaw ay lumayo, malayo sa akin. Gagamitin mo ang tsinelas para ikaw ay patuloy na lumapit sa akin. Sundin mo ang iyong kalooban ko. Hallelujah sa buhay mo. Hallelujah! Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God! Napakabuti ang Diyos! Hallelujah! Sige, palakpakan natin ang Panginoon. Isipin natin kung gaano kabuti ang Diyos. Hallelujah! Na tayo, mga kapatid, na dumisa na sanlibutan. Naging mukha tayong baboy. Naging amoy tayong baboy. Kaya tinanggap tayo ng ating Panginoon. Ibinalik ang Diyos yung ating buhay. Ibinalik ang Panginoon yung ating dignidad. Gusto sabihin ng tatay niya, oo, alam ko dati tagapag-alaga ka ng baboy, pero hindi ka na ganoon. Amen. Ngayon, anak na ulit kita. Praise God. Amen. Hallelujah. Anak na ulit kita. Grabe, mga kapatid. Hindi inisip ng tatay yung kanyang kasalanan. Amen. Kaya kung ating nababasa, mga kapatid, ang salita ng Diyos nagsasabing, tayo ay wala na sa ilalim ng kautusan. Ang ibig sabihin niyan, mga kapatid, na kautusan ay yung kautusan patungkol sa pagpaparusa o yung judicial law o batas. Amen. Sa panahon ng lumantipan kapag ka ang tao, ang mga Hudyo nagkasala, sila ay babatuhin hanggang sa mamatay or stoned to death, kung tawagin, mga kapatid. Pero sa panahon ng ating Panginoon, sa ilalim ng biyaya, kahit nagkasala na ang tao, mga kapatid, gusto pa rin bigyan ng Panginoon ang pagkakataon. Minahal pa rin ng Panginoon ang tao, mga kapatid. Hallelujah. At dinala sa kanyang piling, mga kapatid. Amen. Amen. Praise the Lord. Kaya tayo ngayon ay nanasilalim na ng biyaya ng Diyos. Amen. Praise God. Na kahit tayo ay nagkasala at nagkakasala pa rin itong lamang ito, mga kapatid, mahal pa rin ng Panginoon at hindi pa rin nagbabago ang pagtingin ng Diyos sa ating buhay, mga kapatid. Hallelujah. Dahil tayo ay pinatawad na ng ating Panginoon, mga kapatid. Lahat po tayo ay nawala. Ngunit salamat sa Diyos, tayo po ay muling nakita. Tayo ay nasumpukan ng ating Panginoon. Kaya sabi ng kanta, hinanap ako ng pag-ibig mo. Masaganaang. Sunod. Hallelujah.
nararanasan. May kapayapaan, may kagalakan. Amen. 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 Ganun kabuti ang Diyos sa buhay natin, mga kapatid. Mga kapatid sa Panginoon, ito po ang nais ko po patuloy sabihin sa atin. Alam niyo po yung panganay na anak sumisimbolo sa mga tao sa labas. Mga tao, pipigilan tayo para hindi tayo makapasok sa ating tatay, sa ating ama. Huwag ka na magsimba dyan. Napakalaki ng kasalanan mo. Huwag ka na magsimba dyan. Matigas di ba ang ulo mo? Huwag ka na magsimba dyan. Ang dumi-dumi mo na. Pero ano ang sinasabi ng ating Panginoon? Unang 9 ng unang Juan, tapat ang Diyos na tatawarin tayo sa ating kasalanan. O ipahayag natin sa Diyos ang ating mga pagkakasala. Oo, nagkasala tayo, nagkamali tayo mga kapatid, pero hindi nagbabago ng pagtingin ng Panginoon sa atin upang tayo ay bumalik. Hinihintay tayo lahat ng ating Panginoon. Hinihintay ka ng Diyos. Hallelujah, palagi sa iyo pagbabalik mga kapatid. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Kaya ang tatay nagpa-party. At nung narinig ng panganay yung kantahan at sayawan, naniniwala ako kayang marinig ang kantahan. Amen. Amen. Pero hindi ako naniniwala maririnig ang sayawan. Amen. Pero para sabihin narinig ang sayawan, ibig sabihin dumadagundong talaga. Amen. Matinding celebration talaga. Nagpe-fiesta talaga mga kapatid. Nagdiriwang talaga. Ang sabi rin ng Bible, kapag ang isang kaluluwa nagbalik lang sa bayan, libo-libo angel Amen. ang nagdiriwang. Amen. At sabi ng panganay, Ama, tagal mo ko kasama. Hindi mo man lang ako binigyan ng matabang guya para kami ng barkada ko ay magkaroon ng selebrasyon. Pero yung anak mo na yan, lumayas. Inuha lahat ng mga mana mo. Nagpakalayo-layo. Kinalimutan ka. Ngayon, pagkakatay mo pa. Ang sabi ng tatay, anak, oo, matagal kitang kasama dito. Lahat ng aking sayuri. Ngunit ang kapatid mong ito ay dating nawala. Ngunit ngayon ay natagpuan. Siya'y dating patay. Ngunit ngayon ay muling nabuhay. Huwag ka makikinig sa opinion ng maraming tao. Huwag ka makikinig sa sasabihin ng maraming tao. Napakalain ang sinasabi ng tao. Sa sinasabi ng Diyos mo, kapatid. Amen. Maniwala ka sa gumawa sa'yo. Amen. Maniwala ka sa nagligtas sa'yo. Praise God. Maniwala ka sa doon sa namatay sa'yo. Amen. Yun ang ating Panginoong Jesus. Hallelujah. Sabi mo na sa katabi mo, balik ka na kapatid. Balik ka na. Hallelujah. Tayo po tumayo. Tayo umaga. Hallelujah. Tayo po ilalapit sa ating Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Kaya umaga mga kapatid, lapit tayo sa Panginoon. Good news, good news. Sino gusto ng good news mga kapatid? Hinihintay kayo ng Panginoon ngayong umaga para lumapit. Hinihintay kayo ng Panginoon mga kapatid para sabihin, Lord, nagkasal ako. Nagkulang ako, Ama. Hallelujah. Huwag mong pakikinggan. Isang tabi mo yung sinabi ng tao sa iyo. Isang tabi mo yung sinabi ng kapitbahay mo, sinabi ng kaibigan mo. Hallelujah. Isipin mo mabuti kung ano ang sinabi sa iyo ng Panginoon nung una pa lang. Ano yung ipinangako sa iyo ng Panginoon una pa lang, kapatid. Sige, kapit tayo sa Panginoon. Tayo po'y lumuhod, tayo lumapit sa trono ng biyaya ng ating Diyos. Kapatid, hindi nagbago minsan ang turing sa iyo ng Panginoon. Hindi nagbago, mga kapatid, ang pag-ibig sa iyo ng Panginoon. Kanyang ibinilad ang kanyang sarili sa kahihiyan para sa iyo at para sa akin. Hindi inisip ng Panginoon niya mawawala sa kanya. Ang inisip ng Panginoon niya mawawala sa iyo kapag hindi siya namatay sa krus ng Kalbaryo. Kaya kamahalang Diyos, mga kapatid. Hallelujah. Sige, purihin natin ang Panginoon sa pamagitan ng ating paglapit, mga kapatid.
Oh, hallelujah. Pura ng praise Him. Sige. Isuka mo sa Panginoon ang iyong buhay. Kung may mga tao nagbabalik sa iyo sa nakaraan, huwag mo silang pakinggan. Lumapit ka ngayon sa Panginoon. Hallelujah, dakilang Diyos. We need your love. We need your acceptance. Sa tulong ng Espiritu Santo, Panginoon. Ibigay mo yung assurance, Lord, sa aking mga kapatid na sila mahal mo. Sa pamagitan ng Espiritu Santo, Diyos. Hallelujah. Yes, natamali kami. Nagkasala kami at nagkakasala kami. Nais po namin ang pagpapatawad mo, Diyos. Nais namin, Panginoon, na restoration. Nais namin, Panginoon, na deliverance. Hallelujah. Come on, come on, come on. Praise God. Panginoon, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Sa
Tres, mahal tayo ng Panginoon. Kaya Diyos nagtalaga ng kanyang iglesia sa lugar na ito. Dahil ang pagmamahal ng Panginoon sa ating buhay, hindi nagbago. Kahit noon, hindi pa tayo nakakilala sa Diyos. Mahal na mahal tayo ng Panginoon. Lalo na ngayon, hindi nagbabago at hindi magbabago ang pag-ibig ng Panginoon sa iyong buhay. Ang nais ng Panginoon, ikaw ay magpatuloy. Huwag kang umalis. Huwag kang lumayo. Kasi hindi mo makakamtan yung blessing na para sa iyo kapag lumayo ka sa Panginoon. Kahit mahirap ang buhay, huwag kang lumayo sa Panginoon. Kahit mahirap ang buhay, huwag kang umalis sa Panginoon. Mas delikado kapag umalis ka sa Panginoon, church. Huwag kang lumayo sa Diyos. Huwag kang umalis sa Panginoon, kapatid. Mahal na mahal ka ng Diyos. Mahal ka niya, kapatid. Namatay siya para sa iyo at para sa akin. Ilagay niya ang sarili niya sa kahiyan para sa iyo at para sa akin, mga kapatid. Dahil ang nais ng Panginoon, ikaw ay maligtas. Ako'y binabibitaw sa iyong kawan. Sa piling ng Diyos, may kalakasan na hindi may paliwanag. May kalakasan na hindi may paliwanag. Sa piling ng Diyos, may tagumpay na hindi kaya at kamasahin ng mga tao sa labas. Pag-ibig mo sa amin ay sapat. Kaya hingin mo sa panlalaki. Hingin mo sa Panginoon ang kanyang Espiritu Santo. Hallelujah! Hallelujah!
Continue to speak to your people, God. Continue to speak to your church. Pagtibayin mo ka ng sarili, Panginoon. Sa pamagitan ng Espiritu Santo Diyos. Salamat sa pag-ibig mo, Panginoon. Salamat po sa pagmamahal mo sa amin, Panginoon. Hindi namin labos maisip kahit gaano kami kamakasalanan. Minahal at tinanggap mo kami, Panginoon. Anong meron kami, O Diyos? Isa ka namin tinakwil. Isa ka namin kinalimutan. Isa ka namin kinaya. Minahal mo pa rin kami. Pinatawad mo pa rin kami. Hinanap mo pa rin kami. Sige kapatid, enjoy mo lang prosesyo ng Panginoon. Yes. Una pala ako ay Hallelujah! At kagalakan! At kagalakan! Kalakasan! Katapuan! Hinanap ako ng pag-ibig mo pagsagalahan may papayaban at kalikasan. Jesus, ikaw ang kasan. Hinanap ako ng pag-ibig mo pagsagalahan may kapayaban at kalikasan. Jesus, ikaw ang kapayaban ko. Ang kapahingan ko, Jesus, ikaw ang kapahingan ko. Praise the Lord. Hallelujah. Mahal tayo ng Diyos. Mahal na mahal tayo ng Panginoon. Pinakapaglingkod ka ng malaya. Nakakain ka 3 beses sa araw. Nabibili mo yung pangailangan mo. Isang assurance na mahal ka ng Diyos. Kaya sa lahat, tinawag ka niya mula sa kadiliman patungo sa kaliwanagan.
mahal na mahal ka ng Diyos. Kahit hindi mo marinig sa Kanya ng personal, I believe mahal na mahal ka ng Panginoon. Huwag na natin naisip pa mga kapatid na lumayo sa piling ng ating Panginoon. Dahil sa labas ng kalooban ng Diyos, wala pong proteksyon, walang pagpapala. Wala ang pag-iingat ng Panginoon. Katibayan na pag-ibig mo, binigay mo ang lahat, kaya ngayon'y nagtatapat. Hallelujah. Come on. Let's sing. Ikaw ay tagumpay.
Panginoon, hindi ka natalunan. Hindi ka na matatalo pa. Dahil ang Diyos ay una na nagtagumpay sa kaaway. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Mula ito pala paalam, Panginoon. Yung malakas, yung mga pagpapalay, yung mga pagsamba, mga pagkasalanan. There's gonna be revival in the land. There's gonna be revival in the land. From the north to the south, from the east to the west. There's gonna be revival. There's gonna be revival. There's gonna be revival in the land. There's gonna be revival. Oh, sige. There's gonna be revival in this church. There's gonna be revival in this church. Hallelujah. From the north to the south, from the east and to the west. There's gonna be revival. There's gonna be revival. There's gonna be revival in the land. Ipalakpak ang kamay. Itas ang paa. Tumiling-giling pa. Come on! Sabihin na nila na kami ay mali para lang sa'yo, Panginoon. Hallelujah! Minsan ba? Kilig-kilig para sa lutang Panginoon. May kasama sigaw! Wow! Para sa iyo, Panginoon, sabi na nila, wala kang pakialam. Hallelujah! Lahat ay gagawin. Sabi ba nila na ako'y mali? Yes, Jesus. Hallelujah. Gagawin. Hallelujah. Pagkaya pa rin ako. Wala ka sa malapang sa ating Diyos. Yes. Hallelujah. Sabihin natin na kami sabay-sabay. Salamat, Panginoon. In 1, 2, 3, go! Salamat, Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Sabihin man nilang tayo baliw, mga kapatid. Ganun talaga. Hallelujah. Yung totoong pinagpalat, niligtas ng Panginoon, nagbumukhang baliw. Kaya yun nais ng Panginoon, mga kapatid, sa ating buhay. Glory to Jesus. Glory to Jesus. Hallelujah. Praise God. Maraming salamat sa ating Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Dalangin ko na pagpala tayo ng ating Panginoon. Napalakas kayo ng ating Panginoon. Hallelujah. Sa kalakasan nais ko ninyo mangyari sa inyong buhay, mga kapatid. Hallelujah. Isang mensahe,
ang gusto lang iwan ng ating Panginoon sa atin, mahal na mahal tayo ng ating Panginoon. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, mahal ka ng Diyos, Francis. Hallelujah. Praise God. Glory. Hallelujah. Napakasarap magpuris sa Panginoon. Napakasarap namin ang presensya ng ating Diyos, mga kapatid. Hallelujah. Walang labis, walang kulang, mga kapatid. Hallelujah. Hindi mo kailangan magbayad. Hallelujah. Lumapit ka lang sa Panginoon. Ibigay ng Diyos ng sobra-sobra. Uumapaw, mga kapatid, ng kanyang presensya. Praise God. Salamat sa inyong lahat, mga kapatid, na kasama ko ngayon sa magpupuri sa ating Panginoon pagsamba at dalangin ko sa Panginoon na tayo po'y na magpala ng Diyos. Amen? Sa iba lahat? Hallelujah. Kahit napagod tayo, napakaus tayo, mga kapatid. Hallelujah. Saglit lang yan. Pwede nating ibalik yan, mga kapatid. Pahinga lang natin. Amen? Pero yung kalakasan binigay ng Diyos, yung kanyang Espiritu Santo, mga kapatid. Hallelujah. Hindi pwedeng tapatan nyo na anumang bagay sa mundo ito. Praise God. At salamat muli sa Panginoon sa tanghaling ito. Hallelujah. Salamat muli kay Sister Jonah, kay Brother Jan. At maraming imbitahan sa unahan. Ipag-pray natin sila, mga kapatid. Nakalimutan na sila. I-welcome kanina. Hallelujah. Sige, natin sila ulit, mga kapatid. I-welcome natin sila ulit sa pangalan ng Panginoon dahil ito ay ating mga kapatid. Hallelujah. Ibig natin, mga alalayan natin sa unahan. Hallelujah. Para mapati natin ulit. May pag-pray natin sa Panginoon. Hallelujah. Awitin natin yung verse, a welcome here. Hallelujah. There's a welcome. Amen. Praise God. Hallelujah. There's a welcome. A welcome. There's a Christian welcome. Hallelujah, just a welcome, just a welcome, just a Christian. Just a welcome, just a welcome, just a Christian welcome. Hallelujah, just a welcome, just a welcome, just a Christian welcome. Just a welcome, just a welcome, just a Christian welcome. Hallelujah, it's a welcome, it's a welcome, it's a Christian welcome, it's a Christian welcome, it's a Christian welcome. Pagkakita sila, mga kapatid, sa ating Panginoon. Hallelujah. Tayo po ay tumayo muli at tayo po ay maglaan ng panalangin. Taas natin ating mga kamay sa ating Panginoon. Para sa ating mga kapatid nito, tayo manalangin. Panginoong Jesus, marami pong salamat sapagkat napakabuti mo, Lord, sa buhay namin. Dalatigit sa aming mga kabataan, kapatid na kasama ngayon, Sister Jonah Jane, Panginoon. Hallelujah. At Brother John. Hallelujah. Dalangin ko po, O Diyos, patuloy ka po magpala sa kanilang buhay, sa kanilang pag-aaral, Panginoon. Patuloy mo silang bigyan ng karunungan, katalinuhan sa eskwelahan, Panginoon. At provide niyo po ang kanilang mga pangailangan, O Diyos, hanggang sila po ay makagraduate, Panginoon. Lalo tigit, nagpapasalamat kami, Panginoon, sapagkat ginamit mo ang iglesia ito upang patuloy silang muli mapalakas, patuloy silang muli mapaalalahanan, Panginoon, ng iyong mga setao sa kanilang ikatitibay, Panginoon. Alam ko, Lord, walang aksidente sa iyo, walang nagkataon sa iyo, Panginoon. Lahat po ay nasa ilalim ng iyong kapangyarihan, kapahintulutan. At alam ko, Lord, meron ka pang plano sa kanilang buhay, Panginoon. At tawa, hindi nila ma-miss ang bagay na ito, Panginoon. Hallelujah. O Diyos, dumating man sa kanilang buhay, sila po'y nanghina, sila po'y, Panginoon, ay nakalimot, Panginoon, O God. Alam ko, Lord, kagaya ng alibughang anak, Panginoon, na yung inikuwinento sa iyong mga alagad, Panginoon, ay eksaktong sila yon, Panginoon, na hinahanap mo, O Diyos, at muli mong nasumpungan. Hallelujah, ang kanilang buhay, Panginoon. Dalangin ko po, O Diyos, patuloy magmaniobra sa kanilang puso at isipan na anuman ang mangyari, Panginoon, ikaw ay kanilang ama at sila ay anak mo, Panginoon. Hindi magbabago ang pag-ibig mo sa kanila, hindi magbabago ang pagmamahal mo sa kanilang buhay, Panginoon. Dalangin ko po, O Diyos,
Patuloy itong tumibay sa kanilang puso. At nawa, hindi lamang ito, Panginoon, ang huling pagkakataon sila'y makasama namin, kundi ito muli yung panibagong simulain upang sila'y magpatuloy sa paglilingkod at patuloy bumuo muli ng buhay na kasama ka, Panginoon. Salamat po, Diyos, ang marami. Patuloy ka namin pinupuri, sinasamba, pinapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Muli, welcome. Mga kapatid, marami pong salamat sa inyong buhay. Hallelujah. At tapos na po tayo sa gawain ng Panginoon. At dadako na tayo mga kapatid sa ating announcement. Hallelujah. At October 28 ho, anniversary ng mga kananayan sa bayan, covered court, mga kapatid. At napag-usapan ho ata nila ay kanya-kanyang church ang pagkain. So, dating gawin. Ganun ho ating ginawa noon. Nung nakaraan. Parang third anniversary ng mga nanay nakaraang taon. Hallelujah. Walang problema sa atin yan kasi pwede tayo magbaon ng gutaw. Pwede tayo magbaon dyan mga kapatid ng gutaw. Tayo lang naman. Pwede tayo magbaon dyan mga kapatid ng tirik. Pwede tayo magbaon. Pwede tayo magbaon dyan ng apungan. Walang problema mga kapatid. Hallelujah. At least ang pagkain ng handa-handag may exotic mga kapatid.